Magandang araw mga kababayan. Habang karamihan sa atin ay nagkakape, lalong lumalala ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Mula Sabado ng gabi hanggang madaling araw nitong Linggo, kinumpirma ni President Donald Trump na binomba na ng Estados Unidos ang mga nuclear sites sa Iran. 3 bunker buster raid ang bumagsak sa Fordo, Natanz at Isfahan. Tinawag niyang very successful, totally obliterated. Agad namang nagbabala ang Iran sa pamamagitan ni Foreign Minister Abbas Araghchi. Everlasting consequences, sampal daw sa diplomasya. Hindi pa kumakagat ang liwanag nang sumunod si Israel sa sarili nitong strike package sa Western Iran. Habang sa Tel Aviv tumunog na naman ang sirena, 40 Iranian missiles ang lumipad. Karamihan na SWAT pero ilang warhead ang tumagos sa Ramat Aviv. Nagtala ng 27 sugatan at nagbutas sa mga fasad ng apartment blocks. Kasabay nito, iniulat ng IDF na tinarget din nila ang IRGC camp sa Tabriz upang putulin ang logistics lane papunta sa missile cruise. Sa Washington, tiniyak ng Pentagon na may B-2 Spirit bombers nang nakapwesto sa Guam for any contingency, habang ang Department of Homeland Security nagtaas ng nationwide cyber risk alert babala sa posibleng retaliatory hacks o lone wolf violence. Sa Truth Social post, binanggit pa ni Trump ang tanong na regime change? Nag-aalarmang linya na lalong nagpapahigpit ng bituka sa Tehran. Sa loob ng Iran, habang pinoproseso pa ang pinsala sa satellite image, ang nagpakita ng malabulkan na imahe sa tuktok ng bundok sa ibabaw ng Fordo, pinag-uusapan na ng Parliament ang pagsarado sa Strait of Hormuz. Kung matutuloy, halos 20% ng pandaigdigang oil flow ang pwedeng mapigil, rason kung bakit pumalo na sa halos $80 bawat bariles ang Brent sa overnight trading. Anong kasunod? Hinihintay ng mundo kung magbubukas ng bagong front si Iran laban sa mga US bases sa Iraq at Syria o kung kikilos ang kanilang proxy network mula Lebanon hanggang Yemen. Samantala, sinabi ng White House na regime change is not the formal goal, ngunit paulit-ulit ding binibigkas ni Netanyahu na hindi niya hihinto hanggat hindi tuluyang laslas ang missile pipeline ng Tehran.